Dakilang tanda ang sumikat sa langit, babaeng nararamtan ng araw. Siya'y nakatuntong sa maliwanag na buwan, 12 bituin ang kaniyang korona. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, isang mabiyayang bagong taon po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon at ang ating mahal na Maria. Inuumpisahan po natin ang taong ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Maria bilang ina ng ating Diyos. Sa pamamagitan niya, pagkalooban nawa tayo ng Panginoon ng matatag na pananampalataya at pagkakaisa. Ginugunita rin natin ngayon ang pandaigdigang araw ng kapayapaan. Ipanalangin natin sa misang ito na maghari ang kapayapaang dala ng tagapagligtas sa buong daigdig. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak
Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa inuluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalaing kanawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan kanya at subaybayan. Lingapin kanawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita. At pagpapalaing ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain mo ang kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahad ang iyong kaloobat at pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal.
Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin nila ang lahat sa nang dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos. Pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. Sapagkat, anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila
ng anghel. Pagdating ng 8 araw, ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Happy New Year po. Pakibati mo naman katabi mo ng Happy New Year. Ngayong unang araw, atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Kapistahan ni Maria, ang ina ng ating Poong Yesus Nazareno. Alam niyo po, sa dinami-dami ng titulo ni Maria, merong Our Lady of Mount Carmel, Our Lady of Fatima, merong Miraculous Medal, di ba? At sa dinami-dami ng yan, ito po ang titulo na nagbubuod sa papel ni Maria sa buhay ng ating Poong Hesus Nazareno. Ito, yung gampanin ni Maria, ang pagiging ina ni Jesus. Kaya naman, hayaan nating matuto tayo kay Maria at kung paanong ang kanyang mga nagawa bilang ina ay makatulong din sa atin lalo ngayong taong 2022. Una, si Maria ay tagapagtanggap kay Kristo. Sabihin niyo nga po, tagapagtanggap kay Kristo. Kung babalikan po natin yung kwento ng pagbisita ng Anghel Gabriel kay Maria upang ibalita sa kanya ang plano ng Diyos na maging ina ng kanyang anak, dito na nagsimula ang pagiging ina ni Maria. Nang tanggapin niya ang plano ng Diyos. Sa kabila ng mga tanong, sa kabila ng lahat ng kaguluhan sa kanyang isip, tinanggap ni Maria si Jesus. Kung kaya't siya ay naging babaeng bukod na pinagpala sa lahat dahil tinanggap niya si Jesus. Taliwas po ito. Taliwas ito sa mga ginawa ng tao kina Maria at Jose noong sila ay naghahanap ng mapapaanakan ni Maria. O hindi ba? Alam natin yung kwento. Nung manganganak na si Maria, naghahanap sila ng lugar. Naghahanap si Jose at si Maria ng isang mapapaanakan. Pero wala silang mapuntahan sapagkat walang tumanggap sa kanila. Lahat sila sarado. Sarado na tanggapin ang Diyos. Hindi ko po alam at hindi natin alam kung ano ang nangyari sa mga tumanggi o hindi tumanggap sa Diyos. Pero isa lang ang alam ko, ang pagpapala ay nagmumula sa Diyos. Kung kaya't ang pagtanggi sa Diyos ay pagtanggi sa pagpapala. Ang pagtanggi sa Diyos ay pagtanggi sa pagpapala. Marami ang nangyayari
sa panahon ngayon. May mga bagay na hindi tayo inasahang dumating. Marami tayong mga gusto na hindi natupad nang dahil sa mga kung ano-anong pangyayari. Pero itong maganda, ngayong 20, ano man ang plano natin, ano man ang gustuhin natin, ano mang iniisip natin, huwag nating baliwalain ang plano ng Diyos. Tanggapin natin kung ano ang plano ng Diyos sa atin. Hindi sinasabing huwag tayong magplano. Kailangan may plano tayo. Kailangan meron pa rin tayong dapat gawin at gustuhin. Pero ano man ang dumating, hindi man ito matupad, hindi man ito ibigay, tanggapin natin. Mahirap, masakit, magulo sa isip kapag hindi natupad ang ating plano. Pero kung tatanggapin natin ang plano ng Diyos, sigurado mayroong pagpapala, mayroong biyaya. Si Maria, tinanggap niya ang plano ng Diyos. Tinanggap niya ang Diyos sa kabila ng kaguluhan sa kanyang isip, sa kabila ng kanyang tanong. At sa huli, siya'y pinagpala sa babaeng lahat. Pangalawa, si Maria ay naging tagapagdala ni Kristo. Sabihin niyo nga po, tagapagdala ni Kristo. Hindi natapos sa pagtanggap kay Kristo ang naging gampanin ni Maria bilang ina. Dahil naging tagapagdala si Maria ni Kristo sa kanyang sinapupunan. Ito yung kasama ng kanyang pagtanggap, ang dalhin ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi lang tinanggap ang Diyos, kundi dinala ang Diyos sa kanyang buhay. Maraming tumanggap kay Jesus, pero hindi lahat dinala si Jesus. Yung iba, nilaglag si Jesus. Katulad na lang noong 2 apostoles. Hindi ba? Matatandaan natin, si Pedro, 3 beses niyang itinatwa si Jesus. Si Judas, pinagpalit niya sa pera si Jesus. Ito yung paanyaya sa atin, hindi lang tatanggapin ang Diyos, kundi dadalhin, magiging tagapagdala tayo ng Diyos. Ngayong bitawan mo na yung mga nakakasira ng buhay. Bitawan mo na yung iyong kasalanan. Bitawan mo na yung mga mali sa iyong buhay. At dalhin at bitbitin ang Diyos. Kaya tayo minsan hindi pinagpapala o parang walang biyaya ay dahil hindi natin dala ang Diyos. Ang dala natin yung mga masasama. Ang dala natin yung mga illegal. Kaya tingnan mo, kahit ang daming pera, ang bigat ng buhay. Kasi galing sa kasamaan. Maayos naman sanang lahat, pero bakit parang hindi umaasenso? Kasi hindi dala-dala si Kristo. Ito yung mali. Ito yung mali sa ating buhay. Yung hindi natin bit-bit, hindi natin dala ang Diyos. Si Maria,
Hindi lang tinanggap si Jesus, dinala si Jesus sa kanyang buhay. At panghuli, si Maria ay naging tagapagbahagi ni Kristo. Sabihin niyo nga po, tagapagbahagi ni Kristo. Matapos ni Maria tanggapin at dalhin si Jesus, siya ay naging tagapagbahagi ni Jesus. Ibinahagi niya si Jesus. Ito yung narinig natin sa ating ebanghelyo, nang bisitahin ng mga pastol ang sanggol na si Jesus sa sabsaban, hindi ito ipinagkait ni Maria. Hindi ito ipinagdamot ni Maria. Bagkus, ipinakita ni Maria si Jesus sa kanila. Ipinakilala ni Maria si Jesus sa kanila. Pwede naman na nagdamot si Maria. Pwede namang ipinagkait ni Maria si Jesus at sinabi sa kanilang, matapos ninyo kaming pagsarhan, matapos nyo kaming hindi tanggapin, ngayon, babalik-balik kayo. Ngayon, lalapit-lapit kayo. Oh, tamaan ha. Tamaan yung mga ganito. Yung mga nagtatwa kay Jesus. Yung mga nanumpa kay Jesus. Tapos, bigla-bigla, lalapit din pala kay Jesus. Kapag tinanggap mo, kapag dinala mo si Jesus, sigurado may biyaya, may pagpapala sa iyong buhay. Pero kapag nangyari ito, kapag pinagpala at binayayaan ka, hindi pwedeng maging madamot. Hindi pwedeng ipagkakait mo ang Diyos sa iba. Dahil dapat ibinabahagi ang Diyos. Kayong mga nanunood sa online, kayong mga nakatutok sa ating live stream mass, kapag ikaw ay nabiyayaan sa misang ito, ibahagi mo. Pindutin mo yung share. Ito yung simpleng magagawa natin para ibahagi ang Diyos sa lahat. Mga kapatid, ito po ang maaari nating matutunan sa pagiging ina ni Maria na magagamit natin sa ating buhay, lalo na ngayong taong 2022. Lalo ngayong naghahanap tayo ng pag-asa, gusto nating bumangon at magsimula. Magandang makita na ang pagpapala ay nagmumula sa Diyos. Kung kaya't tanggapin natin ang Diyos. Pero hindi lang maiwan sa pagtanggap, kundi dapat dalhin ang Diyos sa ating buhay. At kapag sumaati na ang Diyos, hindi dapat ito ipinagdadamot, kundi higit sa lahat, ibinabahagi sa iba. Marami tayong mga pamahiin, pero sa huli, hindi kailangang gumastos para biyayaan at pagpalain. 3 ang dapat gawin. Tanggapin, dalhin, at ibahagi si Kristo. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.
Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sumasalig kami sa iyong pagpapala, Ama, sa aming pagtawid sa taong kasalukuyan, sa pagharap sa mga bagong hamon at pagkakataong hatid ng bagong taon. Gabayan mo kami sa aming pagsusumikap, masalamin ang pagkaina ni Maria at pagsasabuhay sa mga aral ng Ebanghelyo. Buong tiwala tayong dumalangin at ating sambitin. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Para kay Francisco na aming Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, at mga reliyoso at reliyosa, maging modelo at instrumento nawa sila ng kapayapaan at pagkakaisa para sa mga komunidad. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng bawat bansa, makinig nawa sila sa bawat isa upang maisakatuparan ang kanilang magagandang adhikain nang sa gayon makapamuhay ang bawat isa ng payapa at matiwasay. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Para sa mga inuusig, dala ng kanilang relihiyon, estado sa buhay, lahi at kulay, makasumpong nawa sila ng suporta at kalinga sa mga taong nagsusulong ng katarungan at kapayapaan sa kani-kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Para sa pagtatapos ng pandemyang dulot ng COVID-19, patuloy mo nawang hilumin ang mga tinamaan nito, pangalagaan ang mga kapatid naming frontliners, at bigyan ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa virus na ito. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Para sa lahat ng natitipon ngayon, ipagsanggalang mo kami, Ama, sa lahat ng masama at kasalanan. Tulungan mo kami sa aming pagsisikap na maging instrumento ng iyong kapayapaan sa buong taon. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga abang panalangin. Itulot mong ganap kaming makapaglingkod sa iyo at masalamin ang kapayapaang hatid mo sa mundo sa aming payak na pamumuhay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabandalang taglay.
kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ang tanan. Sa dakilang kapistahang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawa namin ang pagsimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagbulag sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nagiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo
Amen. Sa aming paglalakbay dito sa lupa, ikaw ang aming gabay na tala na umaakay kapag kami ay sa tamang landas nahiwalay sa aming paglalayag sa kadiliman, sa buhay na punong panganib pangamba. Ikaw ang tala sa karagatan, liwanag mo'y tanglaw sa tuwi-tuwi na. Ika'y tala sa umaga, hudyat ang araw ng pagligtas. Santa Maria, mahal naming ina, ipanalangin mo kami sa Diyos Ama, upang si Kristo aming hantungan sa dulo ng landas matagpuan. Ika'y tala sa umaga, hudyat araw ng pagligtas. Santa Maria, mahal naming ina, ipanalangin mo kami sa Diyos Ama, upang si Kristo aming hantungan sa dulo ng landas matagpuan. Santa Maria, mahal naming ina, ipanalangin mo kami sa Diyos Ama, upang si Kristo aming hantungan sa dulo ng landas matagpuan. Sa dulo ng landas matagpuan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kaming nagsalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Paalala po, tumataas po ang mga kaso ng COVID. Meron pong Omicron. Huwag po tayong makampante. Sa halip, mag-ingat po tayo
at manalangin. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging halay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumikaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan at iksundin ang gintong aral. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.